What's up, yo, everyone? Carl Leola again. Welcome to the Patch and Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Hello, guys. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Happy Tuesday. Kamusta ang lahat? Ayan. Alright. Ayan si Kenneth, ang ating number 1. Kenneth, ikaw ang number 1 sa ating pa-live. Kumusta, Kenneth Cancha? Parang ngayon ka na lang ulit na bisita sa ating live stream. No. Sino pangalawa? Si Dexter. Ang aga ng tanong ni Dexter. Ayan ang sabi ni Dexter. Ano masasabi mo sa Telemundo? Bet ang ating pambato. Ayan ang sasagutin natin at pag-uusapan natin. Yan pangalawa ka, Dexter. Si Vince ang pangatlo. Ayan. Alright. So, ayan, i-like nyo naman ang ating live. Like and subscribe na kayo dito sa ating TikTok live ngayong Tuesday afternoon. Sa mga nasa YouTube naman ngayon, kasi ina-upload ko rin to sa YouTube app. So, sa lahat ng mga YouTube viewers natin, magandang hapon at maraming salamat sa panonood every time na nag-upload ako. Dito naman sa TikTok, magandang hapon. Dexter yan. LSS tuloy si Dexter. Alright. Ayan. Alright. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Kung may comment kayo dyan or may mga katanungan kayo dyan, ilagay nyo lang dyan sa comment box. Sasagutin natin yan kasi nga, quick catch-up tayo ngayong hapon. Ngayong Tuesday hapon while having coffee. Kasi nga, ang title ng ating live ngayon, Coffee with Me or Coffee with Me. Era, ang aga-aga mo naman, Era. So, ito na nga po. Bukas, mangyayari na ang preliminary competition ng pinaka-inaabangan nating preliminary competition ng Miss Universe 2025. At ito na nga, sa huling pagkakataon or sa muling pagkakataon, ayan, makikita ulit natin si Atisa Manola na magko-compete sa isang preliminary competition ng isang international pageant. Ayun na nga, Miss Universe. Kasi last year, nakita natin si Atisa sa Miss Cosmo. Ngayon naman, ito na nga po ang last pageant na niya. Last pageant na lahat ng mga kontesera sa Pilipinas. Miss Universe na nga po. Preliminary competition bukas. Wala pa akong confirmation dun sa exact time. May confirmation na ba kayo sa exact times? Pero sa exact time. Pero nakarating lang sa akin, bukas, hindi ako sure bukas 2 p.m. ang national costume. Tapos 7 or 8 or 9 p.m. ang evening gown. Swimsuit, yon. So tama ako, no? Tama, no? O tama. So again, sa mga viewers natin, bukas national costume 2 p.m. And swimsuit and evening gown nasa swimsuit and evening gown 8 or 9. Basta Manila time yan. So, kung hindi naman tayo sure, alas 7 pa lang mag-abag na tayo sa ating mga device. Pero sana nga pinagsama na nila, no? Pinagsama na nila yung magkakasunod ba, ganyan. Pero hindi ko alam kasi parang first time mangyayari to na magkahiwalay. So, parang after na natkos, mag-aantay tayo ng ilang oras. Tapos, swimsuit and evening gown na. Pero yun nga po, bukas ang oras natin. Tanghali. Ine-expect ko nga ulit umaga kasi di ba sa Asia ginanap. So baka susundin nila yung katulad ng time nila ng finals umaga. Pero hindi nga, magkahiwalay siya. O basta hindi tayo sure kung 2 or 3, kung ano man yun. Abag na lang kayo sa device kasi like last time, ang daming nagsasabi, yung swimsuit fashion show, 5, 6, or 7 daw. Pero ang nangyari, 5 p.m. naman pala talaga. So wala pa kasi ko nakikita ang official announcement dun sa mga poster eh. Sa mga tao ko lang din nalalaman yung mga ganyan. Tsaka yung mga nasa Bangkok. But yeah, so bukas na nga siya magaganap. So sa may mga pasok, baka hindi nyo na siya mapanood. Mapapanood nyo na lang siya
sa mga device nyo pagkatapos. Sa may mga wala namang pasok, so tutunghayan natin siya. Yes, live na live po sa Grand TV. Bukas pa naman. Okay? Bukas pa naman. Sasagot ako ng mga tanong mamaya ha, kasi parang interesting yung mga tanong nyo eh. Eto, unahin ko muna yung tanong ni Dexter kasi kanina pa to. Thoughts about Telemundo. Ano ba sabi ni Telemundo? Na bet ba nila si Atisa? Di pabor sa atin. At hindi lang Telemundo ha, naglabas din si Osmel ng kanyang top 5 picks at kasama doon si Atisa. Last time nilabas niya yon at nakakakilig na malaman na kasama si Atisa sa topics ni Osmel. Hindi ko alam kung nagka-cloud lang, cloud chaser ba, ganyan. Pero kung genuine yung pagkakalagay ni Osmel kay Atisa sa kanyang top picks, nagmamatter pa rin naman si Osmel for me kasi nga Osmel Sosa is Osmel Sosa. So, ibig sabihin, may nakikita siyang maganda kay Atisa. Okay. May nabasa pa ako dito kanina, si Diva Star. Low-key basher ni Atisa. Ano masasabi mo? Hindi po nang babash si Diva Star. Mga constructive criticism lang yung mga sinasabi ni Diva Star. And yung ibang mga vloggers natin, content creator, ganyan din naman ang mga sinasabi. At nakakatulong yun sa ating kandidata, sa ating pambato na kahit pa paano mag-improve. Kasi hindi naman pwedeng perfect lang lagi ang sinasabi natin. Kasi nga, nobody's perfect. Lahat may mga napupuna talaga or may mga mali minsan. So, kailangan natin din punahin. Sa ganon, makatulong din to para sa improvements ng ating kandidata. So, kung nakikita nyo yung mga content ni Diva Star about sometimes hindi pumapabor kay Atisa. So, ibig sabihin nun, yun nga po, constructive criticism siya at binibigyan niya lang ng tulong or nakakatulong yun kay Atisa para sakali mag-improve nga. What time tomorrow? Yun na nga po. 2:00 national costume, tapos 7, 8, or 9 ang evening gown and swimsuit. Malaki daw ang stage. Confirm na ba yun? Yung stage na kumakalat ngayon? Kasi baka AI lang eh. Kasi kung yun na yun, parang kahawig siya ng stage like last year na pinalaki lang. Kung yun na yun ha, kung yun yung nakikita nating stage. Actually, may picture ako dito eh. Kaso nandito sa cellphone ko. Pero yun, bukas makikita natin yung glimpse ng stage na kumakalat ngayon. Kung yun na yun. Pero wala naman akong problema. Kasi nga, ang namahala nun yung MGI production mismo. So, hindi naman nag-fail lagi or madalas ang MGI production. So, may nanda talaga sila sa atin. So, siguro, expect na rin natin, taasan na rin natin expectations natin bukas sa production kasi production stage, camera panning, angle, lahat na. Musical score kasi nga MGI yung namahala. Abangan na lang bukas, sabi ni Era. Yes. Kuya, same stage ba yung prelims at finals? Yes po, same yon. Siguro kung may maiiba na lang sa finals, siguro yung mga pailaw na lang or yung ibang mga camera angle and panning. Blah, blah, blah. Siguro yun na lang yung maiiba. Kasi sa MGI hall siya ginanap eh. Mag-isang venue lang yun. MGI hall, sorry. Impact Hall. Doon pala siya ginanap. Impact Hall. Yung kay Kat, Impact Arena. Itong ngayon, Hall. Sabi ulit ni Harry, feel ko parang si Beatrice at Atisa sa prelims and finals. Pasabog daw. Manage your expectations. Basta kung ano man mangyari bukas, yun at yun na yun. Ayan, sabi ni Donna, wag na kayong umasa kay Atisa. Dahil hindi yan pasok, grabe naman si Donna. Na-explain ko na to many times kung bakit papasok si Atisa. Papasok yan. At least top 30 pasok yan. Dami ng top 30. Posibleng hindi ka pa pumasok doon. No? At na-explain ko na yan maraming beses, Donna. Kailan yung bench sa finals pa? Bukas na din. Naka-bench na ata sila bukas tsaka sa finals. Sabi naman ni Tralelo, tralala, sana ibuhos na lahat ni Atisa. Sa prelims, malamang ibubuhos na niya lahat yun kasi saan niya pa ibubuhos. Kung hindi niya pa ibubuhos bukas, diba? Bukas na nga talaga kasi yung magmamatter, diba? Preliminary competition. So, yun nga, yun na yung sukatan ng lakas kung sino yung makakapasok sa top 30 pagdating sa Friday.
Sino top 5 mo? Bukas na lang tayo mag-usap-usap after the preliminary competition kung sino top 5. Pero ngayon, inaabangan pa rin natin yung mga dapat nating abangan, including Thailand pa rin naman. Siyempre, Venezuela, ayan, Philippines, sina Colombia, ayan, Ecuador, Chile, Argentina, yung mga ating mga Black Barbie, sina Guadeloupe, sina Cote d'Ivoire, ayan, Turks and Caicos na frontrunner na din. Yan, inaabangan naman natin yung mga yan. Pero bukas na siguro tayo mag-list ng top 5 kasi bukas talaga yung sukatan sa preliminary competition. Nakaka-excite. Sino to nagsabing nakaka-excite? Wait lang Nakaka-excite ang alin? Yan, nawala na. Pero nga bukas, Grand TV. Doon na lang tayo manood or kayo manood sa Grand TV. Kasi yun naman yung mabilis ma-access bukas YouTube Grand TV. Galing, no? Miss Universe sa Grand TV. Pero kasi nga, ang bilis kasi ng Grand TV ma-access. Type mo lang, Grand TV, nandun na. Tapos ano pa? Kung free, edi mas maganda. Sana nga yung finals, Grand TV din nila para dun sa mga walang TV talaga. Yung mga hindi makaka-access sa ABS-CBN. Pero ang playtime, din ata sila mag-i-stream din sa finals. Kunyari wala kayong TV, ABS, sa playtime app, mag-stream din sila. Pero kukumpirma ko pa yun kung tuloy. Okay, sa tingin mo hanggang saan si Atisa? At least top 5. May selection committee na ba sa prelims and finals? Meron na po and mostly dominated sila ng mga Latin judges, mga Latik. Diba? Ang judging panel ngayon dominated ng mga Latik. So, huwag kayong mag-alala kung mga Latik, kasi iba sinasabi, wala na daw pag-asa kasi puro daw Latik. Ganyan. Pero huwag kayong mag-alala kasi malakas naman ang ating pambato at naniniwala ako sa lakas ng ating pambato. And mas maganda yon na puro Latik yung mga judges tapos biglang aakyat si Atisa na biglang uusat. Mas maganda yon kasi hindi mo siya masasabing bias. Kasi Latik na yung mga judges nun pero pinili pa din siya. So, yung merit talaga nun kay Atisa talaga. Okay. Ano masasabi mo about sa post ni CJ sa IG? Yun nga po, kamakailan lang ay nag-post si CJ na hindi pa nga daw tapos. Parang hindi pa nagtatapos dito yung kanyang dream. Parang ganun yung caption. Maaaring sa pageantry, maaaring sa personal life niya, baka outside pageantry, may mga iba pa siyang pangarap, pwedeng doon. Pero abangan natin yan, kung ano ba talaga mga decision niya. But, yeah, kabang-abang ko sa pageantry talaga yon. Anong time tomorrow? Again po, 2 p.m. national costume, tapos between 7 to 9 yung evening gown and swimsuit. Pero not sure pa dun sa 7 to 9. Abangan nyo na lang, basta alas 7, alas 8, alas 9 para walang malit. Set your alarm 2 p.m. Ano sabi ni His Jordani, 2 p.m. NatCos, 8 p.m. naman preliminary competition. Yung preliminary competition proper. 8 p.m. Manila time. So, 7 p.m. Bangkok time. Kuya, grabe excitement now. Yes, ako din po excited na rin kaya napaaga ang live natin sa sobrang ka-excitan. Judge ba na Pinoy? Walang confirmation no na may judge na Pinoy sa finals or even sa preliminaries. Yung chika-chika dating mga judge na Pinoy, dun lang sa closed door interview wherein may 3 Pinoy na nag-judge. So dun lang talaga siya. Gown ni Atisa, hindi ko pa po nakikita at kahit makita ko, hindi ko rin naman syempre is-fluke at mamaya ma-award tayo. Do you think may cooking show na gagawin si Raul? Wala po, yan ang tin. Bakit naman ganyan? Bakit naman ganyan ang comment mo? Feeling ko naman wala namang cooking show na magaganap. Kung sino-sino naman yung mananalo doon, deserve naman nila yon. Like last 2 years, or even yung time nila Arbuni nung kakaumpisa pa lang ng Halu era, lahat naman sila deserve naman nila. At di naman natin maki-question yun. Kasi ito, mga babaeng to, again, nag-effort sila Itong mga babaeng to, nag-effort sila, nagtrabaho din kagaya ng ating pambato, nakipaglaban during the Miss Universe pageant journey nila. So, lahat sila, deserve nila yun. Gumastos, napagod, ganyan. Sabi ni Era sa announcement of top 12 daw ako kakabahan. Sabi ni Era. Top
top 12? Top 12 na ba era? Hindi na ba top 10? Di ba top 30, top 10, top 5, top 3? Okay, pero yun nga, yung sa announcement ng mga semis, top 12 na, okay, top 12 na. Sa mga announcement ng semis, nakakamiss yung yung soundtrack nila dati. Yung mga lumang soundtrack, ayun yung nakakamiss dun eh. Sa tingin nyo po kanino yung gown tomorrow? Hindi ko alam. 12 sabi ni Papa Nawat. Ewan ko, gugulo ng oras nyo kung ano yung mga sinasabi nyong oras. Kaya nga, mag-abang na lang kayo kung ano yung mga, kung 12 ba yan, 2, 7, 8, 9, abangan nyo na lang. What's your say about pag-train ni Emma kay Vina? Does that mean na-threaten talaga sila? Sabi ni Lee. Confirm ba na iti-train ba ni Emma si Vina? O chika-chika lang yan? Kasi baka chika-chika lang naman. At kung si Emma naman yung magti-train kay Vina, hindi naman ibig sabihin threatened. Nagkataon lang kasi na si Emma ay under MGI. Nagtatrabaho si Emma sa MGI. Hawak siya ni Nawat. Si Nawat, National Director ng MUT. Ang queen ni Nawat, si Vina. Kung may kukuning trainer si Nawat, kanino pa ibibigay yung trabaho? Eh, doon na mismo sa mismong queen niya kay Emma. Para iisa lang yung pasok ng pera, di ba? Ba't naman nahahanap pa si Nawat ng iba magti-train kay Vina? Eh, available si Emma. Kung totoo yan kung totoo. Pero hindi ibig sabihin threatened. Ba't naman matithreatened? Pero may judge po na Pinoy, si Louie. O, ayun, meron pala, sabi ni JK Louie Heredia. Okay. Mapapanood po ba sa Grand TV bukas? Yes po. Daryl, sino mo naman daw ang makikita mong El Tocuyo? El Tocuyo. Siguro nga may El Tocuyo, no? Kasi parang mga bulong-bulungan. May mga atitsona daw na Latina. Yung mga may mga Latinang atitsona. Tapos itong mga Latinang atitsona na ito, mga frontrunners. So baka nga may El Tocuyo, no? Pero kasi nga, top 30 kasi yung pipiliin, parang sobrang dami naman ng top 30. Para may hindi makasaling frontrunners. Yun yung lagi kong sinasabi. Ang dami ng top 30, posibleng hindi ka pa makasali dyan. Pero nito lang lately, pag nakakapakinig ako ng mga balita, may mga atitsona daw na Latina. Unang-una na nga daw yan si Colombia, atitsona daw, ganyan si Venezuela. Or baka chika lang kasi syempre, pag mga gantong crunch time na tayo, ilang linggo na lang, nandyan na talaga yung mga siraan. Lahat gagawin talaga para masiraan yung mga malalakas. Ito nga may mga nakikita akong mga post ang nakawala daw ng damit or nagnakaw daw anya ng damit na Ecuador, si Indonesia, parang mga ganun, parang sabi ko anong kanya-kanyang siraan na. So baka ganun lang din ang nangyayari. Ayan, di ba sabi ni Rai, baka daw si Indo daw may El Tocuyo kasi ang dami ng mga lumalabas. Ayan, sabi ni Tralelo, nag-bad finger daw si Peru. Pero hindi naman kasi malakas si Peru eh. Pero ayun nga, baka ka nga may El Tocuyo kasi nga baka ganyan, kung totoo nyo may mga atensyon ng ganyan, baka nga yun. Kaya tingnan natin Tapos 'di ba sabi pa nga ang hinahanap daw talaga nila transformational. Ang hinahanap daw nila talaga yung totoong queen genuine, syempre hindi atensyon. So baka hanapin talaga nila yung ganyang queen na hindi atensyon. Kaya tingnan natin. Sino na dark horse yung ngayon? Kasi si Turks and Caicos hindi ko na siya ma-dark horse eh. So bukod sa kanya, sino na yung dark horse nyo? Dali, gusto kong malaman. Dark horse pa ba si Miss China para sa inyo? Si Miss Malta, pwede ko pa makonsider as dark horse, pero si Croatia, hindi na. Si China ba, dark horse pa yung status sa tingin nyo? India, hindi na siya dark horse. Argentina, sa Argentina parang dark horse pa, no? Italy, pwede din, dark horse. Sige. Italy, France, Portugal, hindi siya dark horse eh. Carl Loyola daw ang dark horse. Hindi dark horse si Portugal eh. Sige, Kazakhstan, hindi. Si Portugal kasi parang frontrunner na siya for me. Kasi nandiyan na siya ever since. Egypt, hindi ko siya makita ang dark horse siya.
Iligan, Dark Horse. Ba't Iligan? Speaking of Iligan, Juliana Fresado, nakakuha siya ng award kahapon sa Mutya ng Pilipinas. At isigit na rin natin ang Mutya ng Pilipinas. Ano sila, ang caliber ng mga winner nila, mga winners nila kagabi. Parang sila yung mga magiging future MUPH or future Binibini, ganyan. North Korea, wala naman eh. Tanzania pwede. Ayaw daw makapag-vote. Speaking of vote, malapit nang matapos ang botohan. At kung may pamboto kayo, nakaipon na kayo ng mga points na pam-vote, doon na kayo mag-focus sa category na nagmamatter. Like yung People's Choice. Kasi yun yung eksenang makapasok talaga tayo sa semis. Kasi hodang makuha nyo yung lahat ng mga segment or makuha natin lahat ng mga category sa botohan, pero kung hindi ka naman makakapasok sa semis, wala din. Pero yun nga, malapit na matapos yung votings. Naglolo ka pa daw yung MUPH up. Baka hindi na kinaya, no? Kasi syempre, maraming bumuboto din naman, lahat buong mundo. Baka hindi na kinakaya ng system. Dark Horse daw si India, hindi. Frontrunner si India. At ito pa nga ang chika ngayon, na baka nga maltukuyo daw si India. Ganyan. Kung may possible na El Tukuyo, baka daw si India. So, hindi siya Dark Horse. Frontrunner talaga siya. Me thoughts mo about kay Miss China. Actually, sabi ko, hindi ko na rin makakonsider na Dark Horse si China kasi nga, umingay na yung pangalan niya lately. Pero, parang hati-hati pa rin ang sentimiento ko, half-hearted kay China. Kasi ewan ko kung ipapasok nila o hindi. Kasi di ba nangyayari naman yan talaga minsan eh. May mga, ayan na nga, yung mga napapansin na delegates, hina-hype o hype na. Tapos biglang pagdating ng semis, hindi naman pumapasok. So, parang ganun siya tingnan. Pero tingnan natin ha, since top 30 naman, marami naman yun. Tsaka pang ilan ba si China ngayon sa botohan? Kung may numbers naman kay China, kung may mga bumoboto naman sa kanya, baka siya makonsider. Kasi itong mga nangunguna sa botohan, kung sino man yung mga 1 to 10 dyan, 1 to 5, nagmamatter yung mga numbers nila eh. Kasi hodang number 1 ka, numbers 2, numbers 3. Kasi ibig sabihin, may market sa'yo. So pag may market sa'yo, ibig sabihin, candidate ka talaga for winning or for semis. Kasi may market, may clout. Bangladesh! Ay, si Bangladesh papasok na yan. Kasi napatunayan na niya yung sarili niya. Nakikipaglaban yan sa votings. So, kahit hindi yan mag-number 1 sa voting, papasok yan. Kasi nga, ibig sabihin, may market sa kanya, may mga fans, may mga interesado. Palestine daw, Dark Horse. Hindi siya Dark Horse actually. Kasi nga, maingay na yung pangalan niya simula na nag-umpisa. At kanina tinatanong niyo kung may candidate pa El Tukuyo, baka siya. Si Palestine. Kasi nawala na rin siya, nag-fade na rin siya eh. Pero bang ilan yan sa mga topics ngayon? Di ako nakakabisita ng mga topics ng ng ilang mga pages eh. Hated daw parang Dark Horse. Tingnan natin, Lee. Sino top 5 mo? Wala pa as of now. Pero kayo ba, ano bang i-expect nyo bukas kay Atisa? Ano bang sa tingin nyo papakita ni Atisa? May mga narinig na ba kayong balita kung sa tingin nyo? Anong buhok niya? Anong gown ni Atisa bukas? Wala nang free vote? Wala na. Sino nangunguna sa People's Choice? As of now, hindi ko alam. Pero kayo, anong expected nyo kay Atisa bukas? Ako gusto ko makita kay Atisa bukas. Gusto ko na talaga makita na naka-lion hair siya. Preliminary competition pa lang, pero gusto ko makita na naka-lion hair na siya. Gusto ko makakita ng Atisang MUPH performance ng 2024. MUPH 2024 performance sa swimsuit at evening gown. Kahit yung mga liad-liad ni Atisa, gusto ko na makita bukas. Pero tisay na Atisa ha, hindi nakatad na Atisa. Tapos hindi heavy makeup. Yun lang naman yung ina-expect ko. Oo, basta yung 2024 MUPH 2024. Sige, sabihin na natin kahit yung 2018 angas niya. May nag-comment kasi yung sabi ni Alsao, 2018 angas. Pwede din, basta yung ganon. Ganon yung expectations ko. Kayo ba? Ano ba yung expectations natin? Ano yung na-expect nyo sa kanya bukas? New hairstyle daw. Ayan, sabi ni Mauritius
Sana new hairstyle, nakakasawa kasi pag pare-parehas ang hairstyle niya. Oo nga eh. Diba? Kaya kung straight, syempre wala naman tayong magagawa kung straight na yun nandun bukas. Pero sana no, kung agad maaari, sana na makakita nga tayo ng ng ibang hairstyle naman. So tama ka naman diyan, Mauritius. Feel ko ibabalik natin sa iconic turn niya, sabi ni Kenneth. Sana nga Kenneth, no, yun nga din yung ina-expect ko bukas eh. Tralelo, sana mermaid curls daw. Bet mo ba ng mermaid curls? Pero guys, yung mga hairstyle kasi na ganito, nagkakaano talaga yan. Ang issue kasi nan, or ang concern nan minsan, dun sa glam team mismo sa loob ng Miss You. Kasi nga, di ba, pagdating dun, isa lang naman yung glam team, yung mga nag-aayos ng buhok. Kasi itong mga girls, napakarami nila, nakapila sila. Kaya minsan itong mga girls na to, nagiging option talaga, straight hair na lang, lugay lang. Kasi wala nang time mag-ayos ng buhok. Kaya minsan iba swerte lang talaga, naplakado yung buhok kasi nga, napaprioritize or priority pagdating dun sa loob ng mga glam team, ganyan. Pero sana, ayun nga, sana magdilang anghel kayo dyan, no? Masatisfied tayo bukas sa performance niya. Tisa, una natin masasaksihan or makikita ang Natcos at 2 p.m. Siyempre ako excited din sa Natcos kasi hanggang ngayon palaisipan sa atin yung Natcos eh. So ano kaya yung Natcos ni Atisa? Ano kung Maria Clara ba yan? Or kung santo man siya? Or ayun nga, sabi nyo nga, nakamaskota daw, kung ano man. E di, yun, tingnan natin bukas. Ayan, dami ng kinakabahan na daw si Yangs. Sana same nung hair ni Katrina Liegado. Ayun, parang Ariana Grande. Gusto mo yun? Yung ganung buhok, parang bet ko lang siya makita pag pag yung mga event lang, ganyan. Kasi never natin nakita kung ganun yung buhok niya sa mga events eh. Pero pagdating ng prelims or mismong finals, parang hindi ako fan ng mga nakapuni. Swimsuit siguro pwede. Pero pagdating ng evening gown, sana maiba. Anong oras po ang prelim? 7 or 8 p.m. guys. 7 or 8 or 9 p.m. Basta between dun lang yung oras. Bukas mamaya, baka may mag-post na rin sa official page ng Miss You. Makukumpirma natin. Pero ang sure ko palang national costume 2 p.m. siya Manila time. Do you think daw sinasabotage si Atisa sa styling bukas or sa sabotahe? Or masasabotahe? Hindi naman siguro at sana hindi naman tralelo tralala. Hindi naman siguro. Pero yung nasabi natin kanina, sana umayon lahat, no? Pumabor lahat ng dapat pumabor kay Atisa. Nito lang lately after nung nangyaring, 'di ba nangyari yung na batikos siya sa suot niya nung closed door interview. Kinabukasan, dumating na sina Mama Chona, sina Voltaire, tsaka yung ibang team, Philippines, sa Thailand. Tapos after nun, pasabog na yung mga outfit niya, no? Parang gusto na ng karamihan ng mga pageant fans, yung mga nagiging outfits niya. So, ayun na nga, nandun na nga mga fairy godmother, siguro nabuhay na sila ng loob. Nagkaroon na siya nagkaroon na siya ng access sa mga damit niya, sa mga susutin niya. Kaya baka, ayun yung dahilan kung bakit gumanda or umayos na nga yung mga outfitan niya. And then bukas, since nandito na nga itong mga fairy godmother, sana naman matulungan nila, no? Matulungan din nila yung access kung ano man yung mga, kung pwedeng maging access man sa buhok, sa glam, ganyan. Excuse me. Okay, ang dami ng kinakabahan. Huwag kayong kabahan. Huwag kayong kabahan, chill lang. Chill lang mga meme. Sana Colors ang sayang theme song. Ako naman sana may iba silang ihain na theme song, no? Kasi since napatunayan na rin naman ng Thailand noong 2018, may iba silang binigay na theme song. Sana bukas, no, iba din yung marinig natin. Hindi na yung pero kung yun pa rin naman, okay naman, wala namang problema kasi doon naman nagmula yun. Bawal na ba mag-vote? Hindi pa. Alam ko hindi pa naman tapos. Pero sabi nila ngayon, nagkakaroon daw ng problema yung app. Kasi nga, syempre, bagsakan na ngayon eh. Ilang oras na lang atay natitira. Ngayon ata yung deadline or mamaya. Kaya lahat nagbabagsakan na. Umi-strategy na din. Sabi ni RJ, Argentina lumalakas sa top 5 na ni Osmel. And top 10 ng Telemundo. Ay, may nakalimutan ako, Costa Rica. May mga nagtatanong palang Dark Horse. Costa Rica. Argentina, Costa Rica. Yan. So, abangan din pala natin yan mga Dark Horse na
Melody, Malta naman daw. Ayun nga kung hindi tayo makaboto, sayang naipon na votes. Kasi ako nabagsak ko kahapon. Di ba sabi ko, yung mga phones ko, nanonood lang sila ng ad sa gilid. Tapos nakaipon ako, naibigay ko naman sila kahit papano. Kokonti lang siya, pero syempre makakatulong naman yon. Kasi pag pinagsama-sama mo naman lahat ng kokonti, madami na yon. Mag-high ata si Atisa sa final sa evening gown. Let's see. Indians, Turks, and Caicos naman daw kay Daryl. Hello, Daryl. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang hapon. Ang dami-dami nyo ngayon na kahit maaga pa, 4:38 p.m. pa lang. Sa mga pauwi pa lang sa kanilang bahay. Yan, mag-ingat kayo dyan. Ayan, sabi naman ni Max Peret, konti lang ang laman ni Atisa. Konti lang ang lamang ni Atisa sa People's Choice. So, sino na yung nangunguna ngayon? Max 3 Planet. Sabi naman ni John Wesley, totoo ba yung chika about Osmel? Na top 5 totoo po. Pero baka iba na ngayon. Iba na ngayon yung chika. Baka nag-iba na. Reba nung work ko. Secret. Sana pink pa rin yung gown sa finals. Hindi ka ba nagsawa sa pink, Mereles? Ako, feeling ko hindi na siya naka-pink. Ito nga lately, puro pink na yung suot niya eh. So, tingin mo, pink pa din talaga. Pero, yun, unusual na kulay yung color ng gown niya sa finals. Ayan, mag-vote daw muna tayo, sabi ni Max 3 Planet. Sana red. Anong red? Feeling ko hindi na siya red. Hindi na magre-red yun. Para daw BBM, hindi na magre-red yun. What if blue for Miss Cosmo? Suotin niya. Ayan ang hindi natin alam. Feel ko pink sa prelim tapos white sa final. Sabi naman ni ha. Dami namang dami namang. Pero parang karamihan pink pa din talaga, no? Ayan, dami nagko-comment sa inyo. Pink Gusto niya talaga ng pink, no? Siguro kung pink, ibang shades naman ng pink. Kasi parang lately yung mga pink niya, pare-parehas ng shades. Kumbaga magkakapatid na pink. Siguro yung ibang shade. Kung pink yun na lang din siguro. Black yan or white naman. Gold or yellow naman. Wala nakaisip sa inyo na violet or lavender? Wala nakakaisip? Rainbow daw, sabi ni Alb. Rainbow talaga. Yellow or white. Pwede pa ba yung magdala ng trainer? Teal green. Gold. Lucky charm niya kasi ang pink. Lavender. Color of the year 2026 teal green, di ba? O, teal green. Parang malapit siya dun sa suot niya nung nag-Phuket. Or ang teal green parang malapit sa sage green eh. Avocado color daw. Orange, purple, violet. Chartreuse. Chartreuse ba yun? Yun ba yung pronounce? So, wala sa inyo nakakaisip din nun. Maroon, orange, hindi na yan orange. Kakatapos lang natin sa orange. Iconic na ngayon ng orange eh. Parang ano ka na ngayon kay Emma. Mahambing. Emerald, turquoise, royal blue, violet gown sa prelims, white gown sa finals naman. Sino nagsabi nito? Sabi ni Gray. Hello, Greggy. Cream naman daw, sabi ni Rai. Silver, sabi ni Alan Santos. Melody naman. Gold naman, sabi ni Melody. Sabi naman ni Rebelin, gold or silver. Bukas natin din malalaman, ha? Bukas ay ang mga hinaing nyo. Ay ang mga hinaing nyo, ay ang mga hula nyo, ay bukas natin malalaman sa preliminary competition and then sa finals sa Friday. Yan, sabi ni Kiera Chartreuse. Nagagandahan ka ba sa stage ng Miss Universe? Yung ngayon kasi, paulit-ulit lang yung nakikita kong picture eh. Yun lang, yung kung ano siguro yung nakita yung picture, yun lang. Din yung nakikita ko. Kaya nga sabi ko, baka AI lang. Pero kung yun, katulad kasi siya ng stage last year. Pero sana malaki. Pero yun nga, nag-hope talaga ako dun sa mga pa-runway. Mga mahabang runway ba? Pero since kung yun man yun, di wala naman tayong choice. Yun na yun. Pero sana malaki. Pastel orange naman daw. Feeling ko sa prelims pink at yellow sa finals para match sa crowd. Oo nga, no?
Dami yung mga alam na kulay dyan, ha? May nalalaman pa kayong rose gold, sky blue. Sana daw magandang design ng swimsuit ng bench. Sana nga, no, utotog. Wait ka yung pangalan mo. Pero yun nga, sana, no, kasi parang lately, yung mga design ng mga bench swimsuit para mga pang, sportswear, sports swimsuit, ganyan. Sana nga, no, maganda, no. Alam ko dalawa yung inihain ng bench for the swimsuit. Parang may isang team silang ganito, isang team, tapos may isang team na ganito. Bukas ata naka-bench na sila eh. Sa napapanood rehearsal, hindi ko po alam. Pero ito yung mga pageant medias natin doon, nagpo-post naman sila madalas ng mga videos. Kasi yung live na makikita natin, official live ng activity or activities, bukas na. Yung NATCOS nga, which is 2 p.m. Grand TV. Again, tomorrow, Grand TV, 2 p.m. National Costume. Then yung preliminary show, 7 p.m. Malamang, 7 p.m. estimate time. Yes, Grand TV, magla-live sila. So, hindi na kayo mahihirapang maghanap ng channel. Sabi ni sa Ternino, fuchsia. Fuchsia, pink, violet, green. Ang theme daw ng swimsuit ng bench bukas ay LGBTQ+ color, sabi naman ni Chom. Bagay talaga kay Atisa ang pink, yellow at red, sabi naman ni Emanuela. So anong bet nyo bukas, sabi rin ni Sanvi. Anong bet nyo bukas sa swimsuit kay Atisa? 1 piece or 2 piece? Chicken Joy. Anong bet nyo bukas naman na swimsuit? Ako, feeling ko 1 piece. 1 piece for me. Sabi ni Kim, ay, ang dami yung 2 piece ha. So, bakit 2 piece? O, lahat kayo dyan naka 2 piece. Parang si Albril lang ang naka 1 piece na white. Ako 1 piece. Feeling ko lang kasi mas kurbang-kurbang babae pag naka 1 piece. Parang yung 2 piece, maganda siya pag sobrang sexy mo. Pag kurbang-kurba ka, pag evident yung kurba mo, tapos may mga pa-abs ka, parang si Colombia. Go for 2 piece para ma-highlight lagi. Or ma-highlight lalo yung mga abs mo, ganyang kurba-kurba. Pero kung hindi ka naman masyadong kurbada, okay na yung 1 piece. Pero kung ano yung makita natin kay Atisa bukas, edi go na. Kung ano nandyan. Tsaka ang 1 piece kasi parang for me, nakakapagpahaba siya lalo tingnan. Pero ewan ko, bahala kayo dyan kung anong gusto nyo. Wag lang daw sana siya mag-tower shoes. So, yun, sabi naman ni Bri. Wag lang daw mag-platform or tower shoes. Gusto mo yung flat na, no? Sige, abangan natin yan. Ano kaya NATCOS ni Atisa? Yun nga po, Emanuela, ang ating aabangan bukas. What time NATCOS and prelims? 2 p.m. po. NATCOS tomorrow, 2 p.m. O, yan. Sabi ni Sanvi, bet ko yung malaka-trio na swimsuit design-wise. Ma'am, parang high-waist na color pink yung kay Catriona, no? Okay. Pag national costume, new character sa costume na dinadala mo. Pag national costume, new character sa costume na dinadala mo. Ano daw yun? Uy, Cap, thank you sa pa-ice cream, tsaka sa pa-fire. Tinanggal na yung free votes. So, ayan, wala na daw free votes. Di sayang yung mga naipon. So, guys, sa mga naka-free votes, iba nag-ipon ng mga voting kineso, panonood ng ads. Wala na daw free votes ngayon. Pero baka bumalik siya. Uy, Kap, grabe ka naman. May pakap kasi ka po. Thank you, Kap. Totoo daw yung chismis na may pa-inspire daw sa stop Nemo ang NATCOS. Ano? Stop Nemo ang NATCOS ni Atisa? National costume feeling ko is ball gown na Filipiniana. Ayan, kanya-kanyang hula na tayo sa NATCOS. No, mayroon pa nagsabi, Sierra Madre daw na NATCOS. Sierra Madre talaga. Si Miss USA kamukha ni Pia. Yes, Cap. Pero si Miss USA, kanina may magtatanong palang Dark Horse, pwede rin pala siya. Kasi hindi siya pansinin nito lang, pero may ibubuga talaga siya, may pinapakita siya. Pero yun lang, kulang talaga siya sa preparations, si USA, no. Laro sa Sierra Madre na NATCOS.
Pero feeling ko may magnanatkos na sa mga susunod na taon dito sa mga national pageant natin kasi parang nauso siya, nag-trending siya nito eh. Yung mga Sierra Madre Kineso. Feeling ko may gagawanan. Pero yung Thailand nga, nilabas na nila yung national costume nila, no? And yung Thailand natkos, parang natkos siya ni Prau last time sa MUT. And mahilig talaga yung mga Thai sa mga natkos na ginamit na sa mga national pageant nila, mga sustainable natkos, chuchu. Mahilig talaga sila sa ganun, no? Pero maganda naman kasi yung natkos ni Prau, dinagdagan na lang nito ni Vina. Kaya okay lang din naman na makita. Kap, thank you. Thank you sa pag-gift. Totoo daw yung chismis na may inspired daw sa Santo Niño ang natkos. Chismis lang yon, pero hindi siya totoo. Pero yun na nga yung bulong-bulungan ngayon. Baka nga magsanto or santa siya. Mukha siya. Yung mga santong natkos, tingnan natin bukas. Or kung hindi santo ngayon, baka mga naka-Maria Clara, ganyan. Stop na yung free votes. Okay, stop na. Turks and Caicos, nilabas na yung natkos. Pero yung natkos, guys, bukas wala naman siyang puntos, ha? Tsaka, di ba alam nyo naman na mananalog national costume ay base rin sa kung sino yung may pinakamaraming boto. Kasi di ba may category doon na vote Kineso. I mean, national costume Kineso. Di ba may category doon? So, dun pa rin manggagaling yung mananalong best in natkos. Wala talaga siyang puntos bukas. For the show na lang, ang national costume. Kaya, hindi na rin naman siya, alam nyo yun, parang hindi na rin siya ganun kabigat. Kung ano makita natin bukas sa mga natkos. Pero syempre, gusto natin ma-entertain at siguro makakatulong din yun para magustuhan ka lalo ng mga judges. Kaya ganun pa rin siya nagmamatter kahit sabihin natin hindi siya ini-scorean. Shoe provider, hindi ko rin alam. Actually, hindi ko nga alam kung Bragais ba. Ang may bearing lang ay ang swimsuit at preliminary gown, sabi ni Chom. Yes, dun siya kukunin. Dun kukunin yung magsisemis. Pero, feeling ko talaga may mga napili din dyan sa semis eh. Kumbaga may ano na sila, di ba top 30? Kung top 30, baka may 20 na silang ina-eye dyan. 20 na napili. Kumbaga mayroon na silang mga naka-draft na kung sino yung magsisemis. Tapos bukas sa preliminary competition, iso-solidify na lang nila yung spot nila. So kung hindi ka magpe-perform bukas, tanggal ka sa draft ng listahan. Pero meron na dyan mga ina-eye. At yung mga ina-eye na yon ay napili na since nag-start yung Miss Universe journey nila. Simula nung day 1. Kaya yun nga, lagi natin sinasabi na nag-uumpisa talagang scoring talaga sa mismong day 1 ng isang pageant. Kasi ino-observe ka na dyan. Day 1, ino-observe ka na kung paano ka makasalamuha, kung paano yung galaw mo, yung kilos mo, ino-observe na talaga. At syempre, yun nga, pati yung mga suot mo, ganyan, kung paano mo pinapresent yung sarili mo, ino-observe na rin talaga simula day 1. So, doon nag-umpisa yung scoring part. Kaya, pagdating sa drafting ng semis ng top 30, kung mahusay ka simula day 1, mapapasama ka talaga. Okay, hindi daw sponsor si Jojo Bragais, Hills na Miss Universe. Okay. Di na makapag-vote sa Miss Universe app. Hindi na nga po makapag-boto. Pero baka mamaya bumalik, maaga pa 4:51 PM pa lang. Baka mamaya bumalik. Guys, hindi ko pa nakikita yung gown. Tsaka kahit makita ko, syempre, hindi ko rin naman isasabihin. Yung awarding ceremony tayo dito. Natkos, again, bukas sa Natkos, bukas pa naman siya, 2 PM. Then, preliminary competition, between 7, 8, or 9. Yeah. Sabi ni Anjo, what if Mama Mary pala ang Natkos? Yun nga yung gusto natin makita. Hindi, actually, ako gusto ko nga siya makita na parang mga ganong aura. Yung may mga reference sa mga santo nga natin. Di ba ginagawa yun sa Binibining Pilipinas? Ito lately, sa Binibining Pilipinas, di ba? May mga nagganong Natkos.
Um, ring light ang not cost ni Atisa, sabi naman ni Bray. O, under maintenance daw ang app eh. Under maintenance daw yung app. So, mamaya babalik ulit siya. Carnival Queen naman daw, sabi ni Aiken. Ooh. Carnival Queen. Sige. Pero yun yung yun yung specialty ni Mac Tumang, di ba? Yung mga ganyang Carnival Queen, ganyan. Yun nga, yung mga terno. Yun yung specialty niya. So, baka ganyan talaga yung makita natin. Kailan end of voting? Mamaya maganda rin siya, pero under maintenance daw. Under maintenance siya. Pero yun nga, wala na daw free vote. Sabi ni Music Lover. Di wala na. Sheen, D, Lim, Hamad. Di ba yung recent post ng bench yung official swimwear similar design sa 28? Hindi ko na matandaan. Sabi ni Paulo B, mahihirapan daw si Atisa. Mahihirapan naman talaga kasi dami nilang magkakalaban. Mahihirapan talaga. Pero syempre, dahil alam natin na Atisa manalo yan, lalaban yan. Gagawin na ng lahat. At sabi ko nga rin lagi sa mga live ko si Atisa, pag pinakawalan mo talaga yan, pag nasa entablado na yan, nasa stage na yan, alam na niya yung gagawin niya. Kasama si Atisa sa Hotpicks ng Telemundo. Yes, Jello. Kanina pa nga natin pinag-uusapan yan. Kasama siya. Paulo Bin, know when to pick pa daw siya, me. Know when to pick. Sige, bukas malalaman natin. Pero wala namang, ako, personally, wala akong problema kung know when to pick si Atisa nito lang. Nito, kung napansin nyo or sinasabi natin na know when to pick siya noong day 1, wala sa aking kaso kasi Atisa manalo siya. Magpipik at may pick kay Atisa manalo kasi Atisa manalo siya. Kaya kung ano man ipapakita natin bukas, kung magpasabog man siya or gawin na niya lahat or sabihin natin mag-pick na nga siya, magpipik talaga siya kasi Atisa manalo siya. Diba? Kasi kung hindi yan sikat na candidate at nag-pick bukas, wala tayong pake kahit nag-pick ka dyan kasi hindi ka sikat. Hindi kayo inaabangan. Pero kung si Atisa manalo ka at nag-pick ka bukas, di lalo ka talagang, ayun yung sinasabing bumulaga. Di lalo kang aabangan. Lalo kang sisikat. Paulo B, sana magandang gown. Yes, yun lang talaga. Yun na lang talaga. Sana walang ma-disappoint sa gown. Yun naman talaga yung gusto natin. Yun naman talaga yung dasal natin. No? Kinabahan ako bigla dun. Sana maganda yung gown. Kasi syempre pag hindi natin nagustuhan or hindi nyo nagustuhan yung gown, katakot-takot na naman ang social media bukas. Parang nangyari kay Emma. Naalala niyo nangyari kay Emma, nakapula siya. Baka gano'n na mangyari na naman bukas sa social media, maingay. So yun sana nga magustuhan talaga lahat yung gown. Create na sagot na namin yung kanina. Anong oras po bukas? 2:00. National costume. Sabi ni John, kaloka daw, baka mas maganda pa yung post niya nung nakaraan. Yung kay Leo Almodal. Ang ganda nga, no? Gulat nga ako dun eh. Sabi ko, ito, sana ganito na yung prelims nyo. Ewan ko, pero gustong-gusto ko yung may mga yung may mga feather ngayon. Hindi dahil uso siya, kasi parang lahat naka-feather na. Pero parang ang ganda niya, tingnan niya talaga sa stage. Ang laki-laki mo. Ewan ko, sana nga, no? Natakot nga rin ako bigla nun eh. Sabi ko, pag hindi nila napantayan tong pinost ni Atisa, yung Leo Almodal, mababash na naman to. Pinost nila yon. So, ibig sabihin, maganda yung mga makikita natin. Kasi pinost na nila yung pinakamaganda eh. Or yung appealing, kumbaga, ganyan. Ewan ko, tingnan natin. Kinabahan tuloy ako bigla. Sana reserve na lang yung gown. Royal blue color for prelims. Kapag beyond the crown is possible, makapasok daw si Atisa sa top 12 or top 12. Kapag beyond the crown is possible.
Paano bang Beyond the Crown? Pero papasok naman yan eh. Valtaguba pa rin ba yun sa prelims? Ay, hindi ko sure. May alam ba sa inyo kung Valtaguba pa rin? Ang alam ko lang kasi Valtaguba lang finals eh. Hindi ko din alam. O baka lahat ata Valtaguba sabi ni Bri. Okay, yes, Valtaguba daw ang CM. Sabi ni CM, yes, Valtaguba daw ang... Valtaguba pa rin daw, sabi ni attorney. Okay. Valtaguba pa rin daw. Okay, tingnan natin. Valtaguba, prelims and finals si 5. Oo, kasi may nabasa rin ako parang may input din daw si Michael 5 sa mga susuotin. Or may parang collab ata ni Valtaguba and Michael 5, parang ganyan. Ewan ko, ganun yung pagkakaintindi ko sa nabasa ko. Pero yun nga, tingnan natin. Sana mag-align kay Atisa bukas. Sana mag-align ang mga dapat mag-align. Sabi ni Oreo sa Venezuela daw. Alin yun? Michael 5 sa Venezuela? Sa finals po nung oras. Ang final sa Friday, siguro alas 8 siya dito sa atin. Basta para hindi kayo malate, alas 8 pa lang humarap na kayo sa mga device nyo. On Friday. Vote na. Okay na ba? Kebro ang botohan. Okay na ba? Nang umaga, 8 a.m. guys ha. Manila time, 8 a.m. O 8 a.m., 9 a.m. Bahala kayo pero para hindi kayo malate, 8 a.m. Kasi iba-iba yung sinasabi. Yan, may nagsasabi 9 a.m. Friday. O bahala kayo sa buhay nyo. 7 a.m., 8. Umarap na kayo para hindi kayo malate. Kasi mamaya, nagpapakilala na pala sila. Mag-host si Emma, hindi po. Tapos na. When yung prelims, bukas na. Free lang po ba manood? Yung bukas sa Grand TV, free lang. Pero yung finals, guys, hindi ko sure kung may Grand TV, Kasi, hindi ko alam kasi, di ba, binibenta na yung mga rights na So, ABS-CBN nga yung may rights dito sa Philippines. So, baka ABS-CBN lang yung mag-live. Pero hindi ko sure kung may Grand TV sa finals. Pero sana meron. I want daw libre. O nga, like last year, I want din ata ako nanood last year. O wala daw Grand TV, sabi ni Bri. Pero madali lang naman yan sa mismong 21. Type nyo lang, Miss Universe Quezon. Dali lang na. A2Z Free TV. Daming ads sa I want. Facebook, may mga ano din yan. Playtime din ata. Magla-live sila. Playtime Facebook, Playtime app. Pero confirm ko yung Playtime. Pero alam ko magla-live din ata sila. Oo nga ata. Kasi kanina parang nabasa ko sa Viber. Sila. Charm Viet. Yung iba kasi bilang napuputol eh. Wala na free votes. Wala na daw. Wala na. Wala nang free votes. Huhu. Anong huhu? O siya. Alam ko excited na ang lahat. Wala na mga ganap ngayon, no? Wala na mga ganap, no? Siguro mga rehearsals na lang sila. Kasi pag natingin ako sa social media, wala na eh. Mga nakikita ko na lang, mga naglalakad sa hotel, kakain. Wala na, no? Rehearsals na lang. Just wala na rin mga drama, no? Natapos na. Mga konting interviews. Ganun lang yung mga nakikita ko eh. Parang wala na masyadong big event. Or malaking eksena ba na pag-uusapan natin. Parang wala na, no? Pero yun, talagang bukas, tuloy na talaga tayo. Yun na yun. Kung ano man mangyari bukas, kung nakita natin, yun na yun. Panigurado, magiging halo-halo na naman ang reaksyon ng mga tao after ng preliminary competition, lalo na kung hindi nga magustuhan yung design ng evening gown or even yung performance, kung walang gigil factor, kung walang, alam nyo yun, walang angas factor nga, sabi nyo nga kanina. So, halo-halo na naman yung magiging reaction natin bukas. Pero, kung ano man mangyari, yun na talaga yon. It is what it is. Wala tayong magagawa. Kaya, tuloy lang sana natin yung suporta at manalig lang tayo na sana kung para sa kanya,
kay Atisa ang 5th crown. E di kay Atisa. E di kay Atisa talaga. Sana magpaka-cut siya sa prelims like what Kat did sa prelims na sobrang lakas. Yes. Sana mag-straight legs and firm yung katawan ni Atisa pag nagpapasarela. Daming expectations, no? So, yun nga sabi ni Grapes, manage our expectations talaga. Basta chill lang tayo bukas. Yes, manage our expectations. Kaya nga sabi ko, ano pakita niya, yun na yun. Bahala na. Destiny is ang stars. Bahala na kayo dyan. Wala nang free votes, wala po. Lino, big girls naman daw kay Lino. Ayan, daming nakaban siya siguro bukas. Tignan natin. Bukas natin masasagot lahat yan eh. Lahat ng mga ganyan, bukas natin masasagot. Pero yun nga, wag muna natin pangunahan. Hindi pa naman natin nakikita eh. Kuya, anong oras bukas? 2:00 nga. Sa lahat ng tao dito, tingin niyo ba mas gusto niya manalo sa Atisa or mas gusto niya kaya kumalma? Sabi nila Latorwex. Sino manonood na Past Queen? I'm not sure. Kung sino makakita niya doon, edi yun na yun. Go! Sabi ni Jaris. Eto, lamang ng 5K votes si Tanzania sa most beautiful people. Edition na. Pero di ba ang importante naman doon yung people's choice kasi yun yung mag-aangat sa semis eh. So yung ibang category, di siya na sila na ibigay nyo na sa iba. Tiwala tayo kay Atisa, guys. Yes, tiwala, kalma. Ito na yun eh. Ito na yung inantay natin. Ako nga, masaya ako kung ano man maging kung ano man maging directions ng journey niya. Kung ano may pakita niya bukas, masaya na ako kasi nakatungtong siya ng Miss Universe pageant. Alam niyo yun, kasi nga, di ba, kung talagang fan kayo ni Atisa since 2018 or naging fan kayo ni Atisa after niya maging Binibining Pilipinas International or kung naging fan kayo matapos niya manalo ng first runner-up na Miss International, alam ko masaya kayo, genuine yung happiness niyo. Kasi ako, siguro naging fan or naging na-likean lalo si Atisa after niya manalo ng Binibining Pilipinas International. Doon ko na lang siya doon ko siya lalong nagustuhan. Kasi natatandaan ko pa, in 2018, nakita ko yung picture nila ni Kat, katabi siya ni Kat, nakapula sila sa Pizza Hut visit. Nakita ko yung picture nila, tapos unang tingin ko sa may mata, tapos pagtingin ko sa picture, sabi ko, ang ganda naman ito, grabe yung face card, pero feeling ko hindi siya makakorona sa Binibini noon. Kasi during the Binibini 2018, lagi ko naman sinasabi sa inyo to sa mga live ko, ang dami naglalaban ng mga sikat nung 2018 Binibini. Hindi talaga siya crowd favorite noon. Hindi pa matunog yung pangalan niya. Pero yung una ko nakita yung picture nila, sabi ko, ang ganda nito. Pero sayang, baka hindi to kumorona kasi nandun si Vicky Rashton, Samantha Bernardo, Michelle Gumabaw. Yan yung mga sikat na noong 2018. Aya Besami, sila yung mga nagpupuksaan. Aya Besami, Catriona Gray, ganun. Sabi ko, parang hindi ito makakorona. Pero ang ganda-ganda niya, ganyan. Ganun yung una kong reaction sa kanya ng 2018. Tapos biglang siya yung nakakuha ng second highest crown noong 2018. Yun nga, nakuha niya yung international. Tapos lumaban ng international, naka-first runner-up. Tapos after nun, di ba nirarally na ng mga tao na mag-MUP-ish ka ganun. Kaya I'm genuinely happy ngayon na nandun na si Atisa sa Miss Universe stage. Kasi di ba yun naman yung endgame ng lahat ng mga kontesera dito sa Pilipinas. Miss Universe pageant. Kaya, kahit anong mangyari kay Atisa, masaya na ako sa magiging kakalabasan ng journey niya. Kasi nga, nandun na siya eh. MU stage na yun eh. Kaya nga itong mga babaeng to, hindi sila pressure pag nasa Miss Universe stage na. Mas pressure itong mga to pag MUPH mismo. Kasi pag mismong MUPH or even yung Binibini dati, mas kinakabahan sila. Kasi ang dami nyo yung mga Pilipina kayo eh. Kailangan nung manalo doon kasi once in a lifetime chance na lang yun. Pero pag nakuha mo na yung representation ng Pilipinas, pagdating mo dun sa international stage, wala na yung pressure, wala na yung kaba. Kasi yun na yun.
yun na yun, tapos na. Wala na, kailangan mo na lang gawin lahat. Manalo matalo, nandun ka na eh. Nakuha mo na yung representation, kaya masaya na yun yung ganun. Kaya siguro kung nape-pressure ngayon yung mga pageant fans, nape-pressure kayo, nape-pressure din naman siya para makuha yung corona para sa Pilipinas. Pero hindi na ganun kalaki. Alam niyo yun, kalaki yung pressure kasi ini-enjoy na lang niya talaga kasi nakuha na niya yung representation. Kaya nga, sabi ko nga kanina, ako masaya-masaya na ako kung ano man yung magiging performance niya kasi nandun na siya eh. Kaya masaya na ako na naka Miss Universe stage or nasa Miss Universe na siya. Yun, para sa mga genuine talaga or I mean sa mga kilala si Atisa, sa mga true fans ni Atisa simula dati. Alam kong masaya rin naman kayo kasi nandun na siya. At bukas, yun na yung ginusto natin since then na makita siya na makapag-perform sa Miss Universe pageant. And Atisa with Ras. Ayan, sabi nyo nga. Atisa is Atisa, wala nang dapat patunayan pa. Sino pa expected new winner? Bukas na natin malalaman. Hindi, malalaman natin before Friday. Pero ako naniniwala pa rin ako kay Atisa. Naniniwala ako. Basta, alam nyo yan. Kahit anong mangyari, I love Atisa forever. Yes, bukas bubulaga na siya. Sabi ni Jane Ford de Leon. Bukas nga prelims, ulit-ulit ako. Last shot na niya sa pageant stage. Tsaka si Atisa yung feeling ko si Atisa na yung huling natin eh. Hindi naman huling alas. Paano ba yung tawag doon? Di ba galing siyang binibini? Si Atisa na yung huling hindi ko alam yung term, ano bang huling term? Huling binibini. Siya yung huling binibini na after humiwalay ng Miss Universe Philippines sa binibini. Siya na yung inabangan talaga. Binibini Greats? The last Binibini Greats ba yung term doon? The last Binibini Greats? Basta siya yung bago mag-pandemic. Siya na yung huli. Wala ka na makikitang ibang Atisa na talagang, ayun nga, maraming fans, yung maraming ingay, yung pag sumasali sa mga national pageant, ang ingay. Wala na, di ba? Siya na yung huling Siya na yung huling Kaya, ngayon pa ba tayo ngayon pa ba tayo mawawala ng pag-asa, di ba? Ngayon pa ba tayo aaway-away, magkakagalit-galitan? Yun nga, once in a blue moon, siya na yung huling Pero yung pagkatapos ng pandemic, may mga huli pa, yan, CJ Opiasa, kung hindi pa siya tapos, Chelsea Fernandez, Iliana Aduana. Feeling ko yung tatlong yun. Feeling ko silang tatlo yung last Binibini Greats, Chelsea Fernandez and Iliana Aduana. Kung hindi pa sila tapos, pagkatapos nun wala na, mga baguhan na. Sana talaga ibalik niya yung turn niya. Sobrang angas. Si Roberta, hindi ko masabi si Roberta eh. Feeling ko Chelsea Fernandez and Iliana eh. Si Winwin kasi feeling ko natapos na talaga si Winwin eh. Simula na nag-Reyna Hispana siya. Yung nakuha niya yung corona sa Reyna. Natapos na. Ganun lang naman yung feeling ko. Sana maging iconic si Atisa sa prelims at finals. Tingnan natin. How about mo rin daw? Yung buzz kasi kay mo rin, hindi katulad ng buzz kay Atisa. Hindi katulad, 'di ba? Hindi. 'Di ba hindi? So hindi si Morin. Si Yana, yung ingay ng pangalan ni Yana, mahahambing na natin katulad ng ingay ng kay Atisa. Alam nyo yan. Kasi nagpuksaan nga ng mga pageant fans ngayon, fans ni Atisa tsaka ni fans ni Yana, di ba? Si Chelsea Fernandez, pwede na. Maiyahalera na natin, nandun eh. Kaya, nandun sila. Kaya feeling ko sila yung dalawang sila yung dalawa yung last Binibini Greats. Si CJ kasi mukhang tapos na din eh. Parang ed na kay CJ sa MGA eh. Wala na rin dapat patunayan CJ eh.
Anyways, Krishna, hindi naman binibini si Krishna eh. Pero kung may di ba Puerto Rico next year, si Krishna yung bet ko. Yung ganong mga orahan, yung mga Pinay na Pinay, yung mga Morena, yung mga Pilipinang-Pilipina ba? Mga Morena. Kasi Tisay tayo ngayon eh. Galing tayo sa Barbihang Tisay ngayon eh. Super prepared na ni Krishna. Pero ang issue kasi kay Krishna, di ba siya yung Miss World Asia? Ang Miss World mangyayari sa February. Makakakalas ba siya agad? Di ba? Makakaalis ba siya agad? Ipapasa yung corona niya ng Miss World Philippines February. Ang Miss Universe Philippines, nag-e-ere yan. January to March, pinapakilala na yung mga candidate. So, mabilis ulit. Ang bilis ulit ng pangyayari. Ang Krishna, kumala sa Empire, di ba nagbitiw sa Miss Charm para mag-Miss World Philippines. Tapos bibitiw ulit na mabilis sa Miss World Philippines para bumalik ng Empire. So, parang ikot-ikot. So, yun yung magiging concern kay Krishna kasi. Although sabihin natin may basbas ka naman nung umalis ka ng Empire, parang ikot-ikot lang. Okay. Ano pang tanong niyo dyan? Kailang bilis ng comment section. Eloisa Howard, pwede pero kailangan ng matinding training talaga ni Eloisa. Training, styling, lahat. Pero yes, go for Eloisa Howard, Puerto Rico. Basta handang-handa na si Eloisa. Bakit hindi? Puerto Rico. Guys, yung mga hindi makapagboto ngayon, under maintenance lang daw. Pero huwag kayong mag-alala kasi babalik din naman siya. Mamaya baka after 7 p.m., babalik na siya. Okay? Huy, Sarge, kumusta? John Vince, nasa Kalamba ka pa ba? Eloisa needs to be more active in socials too. O nga, kailangan siya, engaging. Nasaan ka na, Sarge? Kailangan engaging siya, Piling ko babalik siya pero hindi next year. Muna, papamatured pa yan. Pero ganun na. Ganung postura. O nga, 5'11". Ano ba si Eloisa? 5'10", 5'9", 5'11". Ang tangkad na ganun na dapat para hindi tayo nag-aaway-away walang dinadaya Yun kasi yung magaganda sa mga matatangkad Wala ka nang dadaya hindi mo kailangan ng-platform heels para maging mahaba. Hindi mo kailangan ng-platform heels para tumangkad ka lalo. Ang haba ng bias. O hindi ka na i-compare sa mga Latina kasi ang ganda ng bias mo. Body proportion. Totoo, Lino, di ba? Tsaka yun nga, Puerto Rico, makikipagbardagol ka sa mga Latina. Hindi tayo katulad ngayon na kinumpare kay Puerto Rico, kay Colombia, na gano'n natural talaga nila yun. Pero yun nga, kailangan na matinding training ni Eloisa kung bet niya. Kailangan gano'n na rin siya maglakad. Tsaka syempre, gym, gano'n din. Kailangan batak. Kasi, wala pupunahin ka talaga Kat Legado daw next year, pagpalabanin mo naman muna si Kat ng Supra, Alsaw. Lalaban yung Supra next year, June. Okay. What if daw mag-MU page sa Ana Lacrini? Ikot-ikot, be. Nakapag-Germany na, tapos ngayon, Philippines ulit. Ikot-ikot, Kumbaga, ano ba talaga? Ayun yung mga concern ko sa mga babaeng ikot-ikot Yung iba-iba yung sash. Kunyari, Philippines ka ngayon, kinabukasan, USA ka naman. Mamili ka lang, be. Chrissy McGarry daw next year.
Ano ba? Bet nyo pa ba? Bet nyo pa ba? Di ba nasa category ng inclusion si McGarry? Ito pa pala yung isa sa akin na nag-hold on kung bakit si Atisa. Kasi si Atisa wala sa category ng inclusion. Yung mga kalaban ni Atisa ngayon, sina Colombia, yung mga matitindi niyang kalaban si Venezuela, or even si Thailand, si Vina, mga nasa inclusion yan. Si Atisa lang wala sa inclusive category. Kaya, yun yung isa sa aking nag-hold na malakas din si Atisa kasi kung tutuusin, bukod sa marketable siya, bankable, yung beauty of face, face card, lahat na queenly, wala sa inclusive category si Atisa compared dun sa mga kalaban niya. Yun yung bentahe ng mga wala sa inclusive category. Ang mga inclusive category, pinapasok lang sila dyan para may masabing, okay, nandito kayo, masaya kaming nandito yung mga nasa inclusive category, bilong kayo dito, pero hindi naman sila, kung tutusin, parang hindi sila mabigyan-bigyan ng corona kasi nasa inclusive side sila. Pero masaya na tayong lahat na nandyan sila. Ayun. What do you mean by inclusive category? Alam mo na yon. I-search mo na lang. Inclusive category, meaning, nasa 30 plus na, may anak na, married dati, tas nag-divorce, ganun ang inclusive category. Yung mga unusual, yung mga bagong mga qualifications, yung mga hindi naman talaga qualifications sa isang beauty pageant na nadagdag na lang ngayon kasi new era na nga daw, ganyan. Si Vina, consider ko na siyang inclusive kasi married siya last time, di ba? Married siya. Tapos nag-divorce. So kung tutusin, inclusive pa siya. Or inclusive talaga siya. Tapos yung age niya ata din ni Vina, kung hindi ako nagkakapali. Tapos ano pa, syempre, ang issue kay Vina, nakipaghiwalay kasi ayaw payagan ng asawang sumali sa Miss Universe. So, ang ginawa niya, divorce siya. Ewan ko kung totoo yun lang naman yung sabi-sabi sa mga social media, kineso, ganyan. So, nakipaghiwalay. Siyempre, yung kwento mo, ansaka na. Kung totoo yun, nakipaghiwalay ka lang para makasali sa Miss Universe. Yan, nationality din daw, sabi ni Ronald. Yun. Yung kala ko abusive, hindi ko nga alam yung totoong kwento. Kasi ang daming side ng kwento eh. Syempre, kung ikaw yung organization, malilito ka na sa mga kwento. Ano ba talaga? Diba? Ano ba susundin natin? O diba? At least, yung sa pambato natin, malinis, walang bahid. Basta alam niyo yan, yung nanalo naman lagi sa Miss Universe organization or sa Miss Universe pageant, yung walang bahid ng kwento. Malinis, banayad. Tsaka mukhang natuto na rin naman sila kasi mga recent winners nila. Puro issue yung binigay. Ewan ko kung marketable ba yung mga past winners nila like Shanice or Denmark. O baka naman ngayon natuto na sila na kailangan talaga marketable, bankable yung winner nila. Ayun. Yun lang. Kayo ba? Ano bang thoughts nyo? Sabi ni Rio, makes sense. Pero maganda story niya. Full-blooded Indian pero born and raised sa Thailand. Nag-represent pa. Oo, sa kabilang banda naman, Sanvi. Oo naman, sa kabilang banda, ganito naman, pero sa kabilang banda, ganyan. Okay. Engaged pa rin ba Miss Universe charitable cause? Engaged pa rin naman Lino kahit papano, pero hindi na ganun kabigat. Hindi katulad last MU editions. Ganyan. Chan Hermoso, thank you. Bearda for Miss Universe. Wala na silang smile train, wala na kasi 'di ba, nakuha nung kabilang pageant. Gabi Basiano daw. Ang thoughts ko daw kay Gabi Basiano, pang-alay for MGI. Parang wala na akong ibang makitang pang-alay next year kundi si Gabi. Para laban na laban pa din. Kahit sabihin nating alay for 2026, laban pa din.
Pupunta na po kayo sa coronation. Hindi po. Ay, Arlene, pwede din. Pwede kaya si Eliana? Hindi. Sayang si Eliana. Nakikita ko si Eliana for MU. Pero hindi Puerto Rico. Sa MU yung ibang edition. Kasi kung mag-i-Eliana ka next year, galing tayo sa Tisay. Atisa, tas Tisay ulit next year. Tas Puerto Rico. Chinita. Mestiza Chinita. Tas Puerto Rico. Oo nga, Eloisa nga, pero gusto niya ba? Ayun ay kung gusto niya. Maganda yung Pilipinang-Pilipina. Pilipinang-Pilipina next year para iba naman. Pas na muna sa mga mapuputi. Yung mga Tisay, ganyan. Yung Pinay, as in Pinay, yung ibang pagka-Pinay. Black, hindi pa din pwede ang black eh. Kasi, kaka-black lang natin, Chelsea manalo, di ba? Pero syempre, kung sino man manalo next year, siya na yun. Support pa rin naman. Pinay Beauty. Yes. Madami naman dyan. Makaka-discover pa tayo ng mga madami pa. Para hindi tayo pa ikot-ikot. Kasi, syempre may umay factor na rin naman pag paikot-ikot eh. Pagpahingahin nyo naman yung iba. Yung mga pangalan na binabanggit niya pa, pagpahingahin nyo naman. Maawa naman kayo sa kanila. Pagpahingahin nyo naman, iba naman. yung mga pangalan na nababasa ko, yung sila-sila din eh. Rina Meyer daw. Masyadong foreign si... ewan ko para sa akin, masyadong foreign si Rina Meyer. Yung looks niya lang. Yung Pilipinang palaban. Yung may angas. Ayan, hindi daw siya approve sa styling natin. Sino to? Humingi pa siya ng pasensya, si Potato. Pasensya na hindi talaga approve talaga sa styling natin. Okay lang naman yan, valid naman yung sentimento mo, Potato. Tsaka may karapatan ka naman mag-rant. Kasi syempre, kung bumuboto ka naman, Potato, may ambag ka, ibig sabihin. So, kung may ambag ka, may karapatan ka naman mag-rant. Valid naman ang opinion mo kung hindi approve sa'yo yung styling. It's okay. Eugene Domingo daw for 2026. Yes! O siya, bukas na tayo magkikita-kita 2:00 for the national costume. Sa lahat ng mga viewers natin, happy Tuesday, good evening na kasi mag-aalas 6 na. Bukas magkikita-kita na tayo 2:00 Grand TV for the national costume ng Miss Universe, and then 7 p.m. or 8 p.m. or kung 9 man yan, preliminary competition na. Ito na po yun. Ito na yung inantay natin sa lahat ng mga fanay ni Atisa Manalo since then. Ito na yun. Yung inantay natin. Preliminary competition na. There's no holding back. Dahil ito na yun. Kaya, yeah. At kung makakaboto pa mamaya, go lang for votings kasi medyo may sira nga lang daw ang app ngayon. Pero mamaya mukhang okay na rin siya. Thank you so much in Atisa. We trust. Thank you so much ulit. Magandang gabi. Bye-bye. Mwah. As every classic TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.